Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. Unahin nating pag-usapan ng tungkol dito sa naging vacation ni Bossing Vic Soto kasama po ang kanyang pamilya dito po sa Hong Kong. At after nga po ng ilang araw na pag-i-stay dito sa Hong Kong mga kadabarkads, mukhang pauwi na sila dito sa Pilipinas. Narito nga po ang ilang masasayang picture ni Bossing Vic Soto kasama po ang kanyang pamilya dito po sa Hong Kong. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan naman natin ang kaganapan kay Jerome Ibardome. So kahapon po, nagbahagi siya ng short video, ganap po ito mga kadabarkads sa isa sa mga inatendan niya po na event. So sabi niya nga dito, I really love doing what I love. Thank you so much for inviting me po for Nanay Amelia's special day. I'm so grateful to have the talent that can bring you the memory of Elvis. Nakita nga natin dito kung gaano po hinaharana ni Jerome Ibardome si Nanay Amelia na may birthday. And nagduwit pa nga po sila mga kadabarkads. Tapos sa huli, tinuro po ni Nanay Amelia si Jerome. Kinilig po dito si Jerome Ibardome at nakakatuwa lang dahil kahit na hindi natin nakikita si Jerome dito po sa Itbulaga, meron po siyang racket sa labas ng Itbulaga. Ibig sabihin, may kita pa rin po siya mga kadabarkads, and hopefully, magtuloy-tuloy po ang success at pamamayagpag ng career ni Jerome Ibardome. And speaking of Jerome Ibardome mga kadabarkads, nakita din po natin na nakasama niya po dito sa event na to si Stephen JC. Ibinahagi nga po yan ni Stephen JC sa kanyang Facebook account. Sabi niya nga dito, "Look who is with me." Jerome Cyrus Ibardome. At dahil nga po sa picture na yan mga kadabarkads, mas lalong tumindi po ang pagka-miss ng ilang mga netizens makita itong dalawang to sa Itbulaga stage. Kaso nyo nga lang mga kadabarkads, mas pinili po ni Stephen JC na hindi nga po pumirma sa naturang programa. Marahil mas maganda at mas malaki po ang offer sa kanya sa labas po ng Itbulaga. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan naman natin ang kaganapan po sa mga singing queens natin. So kagabi nga po mga kadabarkads, na-meet po ni SQ Eunice Janine. Ito pong si Miss Judy Ann Santos dahil doon po sila kumain sa Angre Dobo. And sobrang nasarapan at nasatisfy nga po siya sa mga pagkain dito. Sabi nga po dito ni SQ Eunice, with no bias at all, for me, one of the best degustation experiences I've had. The energy was so light, food combination choices were great, unique to say the least, familiar, yet elevated at the same time. Such a unique experience altogether. Sa totoo lang mga kadabarkads, sobrang sarap po ng mga pagkain dito sa Angre Dobo, and hopefully na-try nyo na po ito. For sure, maging kayo, babalik-balikan nyo din po ang Angre Dobo. Samantalang si SQ Casey naman mga kadabarkads, nagla-live po at nagpapasaya sa kanyang mga social media account like TikTok, Bigo, mga ganyan mga kadabarkads. Tapos meron po mga nagsisend doon ng gift, convert into cash. Kailangan nga naman pong mag-sideline ng mga SQ natin dahil hindi na po sila laging nakikita dito po sa Itbulaga. Samantalang si SQ naman po ay merong dance lesson, nang sa ganun ay mas ma-enhance nga naman po yung kanyang talent sa pagsasayaw. Samantalang si SQG naman mga kadabarkads ay ini-enjoy lamang po ang oras kasama ang kanyang pamilya. So hindi man po natin madalas nakikita ang mga singing queen sa programa ng Itbulaga, still parte pa rin po sila ng naturang programa. And speaking of singing queens, meron pong ganap reminders lamang para po yan sa ganap ni Yunyul Kim and Eunice Janine. So sabi nga dito mga kadabarkads, more performances, more energy, more reasons to celebrate warriors. Get ready as more incredible performers
take the stage to bring even more music talent and unforgettable moments. These artists are here to keep the crowd hype and the spirit alive all throughout the celebration. Expect a night filled with great music, amazing talent, and non-stop entertainment. Gather your friends, bring the loudest cheers, and get ready for a festival of music and culture you won't want to miss. The stage is set, the artists are ready. Are you warriors? Kasama dyan si SQ Eunice and Yunul. So, kasama ang Hiraya, Goyo, Tactile Fumes, Ninya. So, by March 18, 2025 yan, 3:30 p.m. onwards, UA Caloocan often filled. So, 2 days left before the concert, mga Kadaber Gods. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan naman natin ang tungkol nga po dito sa isiniwalat po ni Christian Albert Casa tungkol sa mga ni-endorso and sponsor po ng The Age is Right. Walang iba kundi po yung Playtime. Na kung saan sa oras po na maipasara ito at imbestigahan mga Kadaber Gods, syempre may posibilidad po na mag-shutdown ito. Yun ay kung may katotohanan man nga po, ito pong inilahad or in-expose ni Christian Albert Gasa tungkol nga po sa Playtime. Malaking kabawasan syempre ang isang sponsor sa Itbulaga and syempre sa advertisement na hawak ni Bossing Vic Soto. Kaya kailangan po talagang maglabas ng mga patunay nitong si Albert Gasa tungkol sa kanyang in-expose dito po sa mundo ng social media. By the way, meron po itong 19.2K tapos may 2.1K po na nag-share. Sa mga hindi po nakakaalam, ito po yung post ni Christian Albert Gasa 2 days ago. Ang number 1 online gambling daw platform sa ating bansa, hindi na daw Bingo Plus. Hindi na po yung ini-endorso ni Maine Mendoza, kundi na overtake na daw ito ng Playtime na ini-endorso ni Bossing Vic Soto. Nakakuha daw po siya ng access di umano sa loob ng accounting department nila and they are earning di umano ng 8 to 10 billion pesos every month gross gaming revenue. Pero ang dinideclare lamang daw po sa PAGCOR at BIR is around 1.5 to 3 billion pesos para daw makatipid sa pagbayad ng 30% gambling tax and 5% franchise fee. So while Bingo Plus, Casino Plus, and other licensed platforms are paying their taxes properly, Playtime is under-declaring by about 7 billion pesos, meaning to say, ang nawawalang buwis daw po buwan-buwan para sa bayan ay 2.5 billion pesos. Imbis na makinabang ang ating bansa, napupunta lamang daw ito sa bulsa ng mga dayuhan. I heard from very reliable sources daw na malapit ng imbestigahan ng Philippine government ang Playtime at it may lead to its permanent shutdown. So kung may katotohanan man nga to mga Kadaber Gods, malaking kabawasan po ang Playtime, isang sponsor at isang endorsement ni Bossing Vic Soto. So dito nga lang ako medyo natawa sa post niya mga Kadaber Gods, na pupunta lamang daw ito sa bulsa ng mga dayuhan, kesa naman daw mapunta, 'di ba? Mga komento ng netizen, mapunta sa bulsa ng mga tiwaling politiko. Di ba nga mga Kadaber Gods, yung sa flood control, ni hindi pa po marisolba hanggang ngayon. Paano mariresolba? Merong mga nagtatakip, 'di ba? So paano malulutas 'yan? Kaya marahil ayaw pong mag-declare ng Playtime kung totoo man nga po ito ng totoong kinikita nila every month. So kayo ba mga Kadaber Gods, anong masasabi ninyo dito? Please comment down below.